mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa pagsisimula ng motor parts business and accessories or motorcycle and repair shop at mga related po na mga usaping pang malaitan lamang. At disclaimer lamang po, hindi po ako isang eksperto pagdating sa larangan ng negosyo, pero ang mga isi-share ko po sa inyo bilang isa pong may-ari din or nasa almost dekada na rin po na nasa motor shop business and accessories at may dalawa po kaming branch at soon magiging 3 na po ay base po ito sa mga experiences ko po na gusto ko pong i-share sa inyo, lalo-lalo na para po doon sa mga pasimula pa lang, nagsisimula pa lang or nangangarap or yung gusto rin magkaroon ng motor parts business and accessories and the future. So, shout out po muna kay Sir Jopet Channel. Ang sabi niya, ma'am, ask ko lang po kung magkano percentage ang dapat ibawas sa daily sales everyday para sa fixed cost tulad ng kuryente, tubig, gas, rent ng pwesto, sahod ng tindero, and mga legalities. Ayan, ano ka-antrep? At ayun na nga, bago tayo magpatuloy, kung magustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan natin dito, ay pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload na videos. So ayun mga ka-antrep, bilang sa amin po kasi dati, before, wala kaming walang sweldo. Nung baguhan pa lang kami, wala kaming sweldong mag-asawa para sa mga sarili namin. Kumbaga lahat ng kinikita namin ay nakalaan talaga siya sa pagpapaikot-ikot. Nagbabawas lang sobrang pagtitipid. Nagbabawas lang talaga kami para doon sa pagkain, which is tinitipid din namin, at saka sa mga pangkuryente, tubig. So, ang pagkakaiba lang kasi wala kaming rentahan dahil yung first branch namin ay sa amin din yung lupa at ito nga, nabili namin itong lupa na ito bago kami nagpatayo at yung third branch namin, nabili din namin yung lupa bago kami magpapatayo. So, ang pinakadiskarte ko po dyan mga ka-antrep noon, may maroon po akong mga garapon-garapon na nilalagyan ko po yun ng halimbawa ito pang kuryente, ito pang tubig. Let's say for example sa isang buwan 600. So ang everyday maglalagay ako doon ng 30 pesos. Wait lang po. Nung bago pa lang po kami, nag-uumpisa pa lang, may mga paganito-ganito ako, box-box o kaya yung mga garapon po yan na effective po yun, garapon na may naka-label kung pang kuryente ba siya. So ibig sabihin kung 600, araw-araw maglalagay ka doon ng 20 pesos para sa isang buwan na pang tubig, pang kuryente, lahat po nandoon, pati yung pang ulam namin, pang bigas, nilalagyan ko yun siya araw-araw para yun lang yung gagastusin namin. Pero kalaunan, nung medyo naging okay na, nagkaroon na kami ng sahod sa mga sarili namin. Hindi na ganun yung strategy ko. Nung kumbaga gamay na namin yung bintahan, kumbaga medyo stable na rin naman. So, maliban sa yung halimbawa sweldo namin sa sarili is may mga pang personal naming mga pangangailangan, is kumukuha na lang ako dito sa sa aming gross everyday, pang palengke, kung anong mga pangangailangan. Yun po ay dahil nga po sa kumbaga medyo stable na rin naman ang kita at medyo okay na yung kita. Kumbaga kabisado ko na kung hanggang saan at kung magkano lang yung gastusin. Hindi kagaya before, ganun po talaga. I-compute mo po. Let's say for example, napaka-effective po nun mga ka-antrep yung ganung strategy. Lahat po yan may ako, lahat yan may garapon yan ako. Naka-label po yan lahat. Kuryente, halimbawa, mayroon akong sabihin natin 7 garapon, may 7 garapon yan ako. Pang kuryente, pang tubig, pang ulam, everyday ko yun, everyday ko yun siyang nilalagyan. Para at the end of the month, yun din yung gagamitin ko. Lahat ng pangangailangan nyo. Pero ang pinaka-tip ko lang po mga ka-antrep, kung halimbawa baguhan pa lang kayo at hindi pa naman ganun kalakasan at hindi pa naman ganun ka-busy sa inyong shop, wag po muna kayong kumuha ng mga additional na mga paswelduhan like mga tindero at tindera. Alam niyo ba mga ka-antrep na dito sa tagal namin na ito dito sa shop, since nag-open ito 2017, wala talaga akong stable na yung yung tindero, tindera. Kami lang mag-asawa. Tapos
minsan busy pa yun siya kasi marami siyang ginagawa, mga nagwi-welding dyan sa shop ko dito. Focus ako dito. Wala kaming tindera-tindera, kami lahat. Kami ang nagpa-pricing, nagdi-display, unbox, ako lahat ganon. Ikot-ikot. Ang laking tipid kasi nun. At ang pinakamatutunan mo nun mga ka-antrip is hands-on mo talagang matututunan. Hindi mo siya iaasa sa mga tindero at tindera dahil ikaw na may-ari mismo ang nakakaalam sa bawat kaliit-liitang mga detalye ng inyong loob ng iyong tindahan. Let's say for example, after how many years, ayun, medyo napagod na rin ako at medyo lumaki na rin talaga yung shop at parang hindi na siya kaya ng ako lang mag-isa. Lalong-lalo na kung may mga stocks na dumadating at kailangan mag-display, mag-pricing, ganon. Ang kagandahan ng ka-antrep, kung sa pagsisimula ay hindi ka muna, ilaan mo muna yung mga 2 taon mo na ikaw lang talaga. Pag mayroon ka ng tindero-tindera, mga ka-antrep, halimbawa, may pinagbilhan sila, pag ang presyo, pag sabing ganito, alam mo kung magkanong bintahan nun, alam mo kung magkanong presyo nun. Pag sabing ganito, wala, alam mo na meron. Alam mo lahat ng mga items na meron kayo. Kaya hindi masabi ng iyong mga assistant yan, tindero-tindera, ay wala kami yan, wala kami nun, dahil lang sa hindi niya mahanap or tamad maghanap, dahil ikaw mismo na may-ari, alam mo yon. At ito pa mga ka-antrep, yung kapag ikaw muna talaga hands-on ka ng years dyan sa mo, sa shop mo, sa tindahan mo, ay yung kaliit-liitan, alam mo kung anong stocks na meron ka, alam mo kung magkano ang presyohan, kung hindi mo man kabisado pero familiar ka, at once na umalis yung iyong mga tauhan, tindero, tindera, ay kayang-kaya mo. Marami pong nangyari niyan mga ka-antrep. Yung mga nagtayo ng shop way back 2016, 17, 18 na mga kakilala namin, mga customer pa namin before sa Rota, na umaasa lahat, inaasa sa mga tindero-tindera. Dumating ang time na nag-abroad yung kanyang tindera na pinagkakatiwalaan niya talaga na hindi niya alam. Hindi niya alam halos ang operation ng kanyang store. Basta siya nagkaka-share. Ganun lang, nagkaka-share. Nag-abroad yung tindera niya. Alam nyo, ilang months lang nag-close ang kanyang shop. May mga anak siya, hindi marunong, hindi maalam, walang alam doon sa sa kanilang business. Yon, kasi iba yung mga pinagkakaabalahan ng kanyang mga anak, hindi interesado doon sa business nila. So, noon, unti-unti, tamad na yung mga customers bumili doon kasi palaging wala, hindi na kompleto kasi sa pag-purchase, hindi rin alam nung may-ari kung anong mga ito-purchase niya, kung paano mag-purchase, kung mga kailangan, kasi nga inasa lahat doon sa kanyang mga tindero-tindera. Sa totoo lang mga ka-antrep, hindi naman sa pagmamayabang or what, hindi naman halimbawa ako yung memorize ko lahat o kabisado, pero kumbaga lahat ng nasa loob dito sa tindahan na ito is parang familiar sa akin. Alam mo kung saan nakalagay, alam mo yung range ng bintahan at presyohan, alam mo kung anong meron kayo at wala. Ganon. Yun yung pinaka-importante kasi, yung stocks inventory natin. So, familiar ka, alam mo, yun yung ikaw dapat ang pinaka-may alam sa bawat kaliit-liitang detalye ng iyong product. Hindi yung tindero at tindera. At yun ay isang napakalaking tipid pa mga ka-antrep na as nagsisimula ha. Pero kapag medyo malaki na at malakas na, mahirap na siya. Although ako, sinasabi na ko, nakaya ko serbisyuhan as parang dalawa ako kasi mabilis akong humilos at syempre nga alam ko na kung nasaan, alam ko na kung paano yung ng customer, istiwa ng customer na habang may kausap, habang kinuha yung binibili ng iba, tinitingnan niya, kinukuha ko na rin yung sa pangalawa. So ganun ka multitasking. So naka-save ka na sa iyong pasweldo at the same time matututo ka ng ikaw talaga, ikaw mismo. Pagdating naman doon sa mga legalities mga ka-antrep, ang ginagawa ko kasi may bookkeeper ako. So let's say for example, kung halimbawa 5,000, so i-divide mo lang yan siya, tapos itabihan mo na yan siya. Sundin mo po ito mga ka-antrep, sundin mo itong ating itong iyong mga jar na yan, effective yung jar na yan. At napanood ko kasi yan way back matagal na kay yung naging Miss yung beauty queen na kapanahon, yung kapartner sa unang extra challenge, yung noon pa, way back pa 2000 yun,
15, 14, mga something ganun pa. Doon ko yun sa kanya natutunan mga ka-antrip na yung kuryente niya nasa ganitong jar, yung pang-bill ng tubig nasa ganitong jar, lahat ng expenses niya, emergency nandyan lahat. Tapos pag hindi nagagastos or may sobra sa mga yan, diretso yan sa savings. So kapag ikaw mga ka-antrip, halimbawa, ito kuryente, halimbawa last month ang naubos nyo is 5,000, ngayon ay 4,500 na lang, so may sobra kang 500. Diretso na yun siya sa savings or diretso na yun siya pandagdag naman sa kapital, pandagdag rolling mo naman sa iyong business. Let's say for example, meron ka dito, nakatipid ka ulit, nagtipid ka, nakatipid, dagdag ulit yun siya sa kapital mga ka-antrip. Ganun yung strategy namin nung bago pa lang kami. Hanggang sa yun, unti-unti nakapagpunda, nagkaroon ng sasakyan, nakabili ng sariling 2 lote na, yan, bahay, shop namin. So, yun lang mga ka-antrip, ay sana ay nakapagbigay sa inyo ito ng konting idea para sa mga baguhan pa lang. Actually, ito siya mga ka-antrip parang hindi lang siya sa motor parts business, applicable sa lahat ng mga klase ng magbi-business. Kahit po sa mga employee, mas maganda yung may ganun para kontrolado mo yung expenses mo at bantay sarado mo talaga yung expenses mo. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo po at paki-like naman ang video na ito at paki-share na rin po para mapanood din na iba nating mga ka-antrip. See you in my next video. Please, pa-subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe at ma-reach po sana natin ang 100,000 followers this 2025. Bye-bye!